Pong malaking problema ng bansa natin ang pagkakahati-hati bilang Pilipino. Inimpeach nila ang Vice President, mahati na naman tayo. Dinugot nila si dating Pangulong Digong, dinala sa malayong lugar. Nahati-hati na naman. Nalungkot ang maraming Pilipino kung hindi man lahat. Alam ko kayo po, marami sa inyo'y nalulungkot din. Itama po natin ang maraming mali, ayusin. Sabi ko po, napakarami nating problema. Hindi lamang pangkabuhayan. Kailangan po ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito sapagkat yun po ang nakasulat mismo sa batas. Ang nakasulat sa batas, idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Alam po ninyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin yung 12% VAT sapagkat tayo lang na Pilipino, ang bansang Pilipinas lang ang merong VAT. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia, pumunta kayo sa Cambodia, walang VAT, dito lang. Kaya humihirap ang buhay natin. Pag murang kuryente, babangon ang maraming pagawaan, babangon ang negosyo, maraming magkakatrabaho, dagdag na kita sa Pilipino. Yun po ang kailangan natin. Hindi ayuda, pampasikat lang sa kanila. Akala mo pera nila nanggaling sa bulsa. Kumusta po kayong lahat? Ano po? Paano naman naging mabuti? Napakamahal yata ng bilihin ngayon. Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba yung gamot? Mura ang pampa-ospital? Paano mabuti? Napakarami po ng problema ng ating bansa ngayon. Kaya po ang ginagawa ng ibang mga kandidato na lumalapit sa inyo, ang dala-dala nila ayuda. Merong AIX, merong MAIP, merong TUPAD, merong AKAP, maliban pa sa 4-piece. Alam po ba ninyo kung magkano lahat ito kapag pinagsama-sama? Kailangan malaman po ninyo, lahat po ng mga ayudang binibigay sa inyo, lalo na sa panahon ng eleksyon, 194 billion pesos. Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Kasi po, ang tinatarget na dapat mabigyan ng ayuda, hindi bababa sa 25 million Pilipinos. Ngayon po, ang itatanong ko sa inyo, lahat ba ng 25 million na mahihirap na Pilipino nabibigyan ng ayuda? Napipili lang eh. Sa tansya ko po, 5% lang ang nabibigyan. Ibig sabihin, nasa 5,000 lamang na mahihirap na Pilipino ang nabibigyan. Samantalang ang targeted number hindi bababa sa 25 million. Alam po ba kung anong pwede natin gawin dyan para lahat sana'y mabigyan? Lahat mabigyan. Ang akin pong iniisip, para madali tayo, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pababa, dapat libre na po yung kuryente. Totoo, mangyayari po ito. Monthly po ito, 2,000 pesos pababa, libre na. Sapagkat ang magbibenepisyuhan nito about 25-26 million Pilipinos. Ibig sabihin lahat mabibigyan. Hindi po pwede yung pipiliin lang kung sinong binibigyan. At pagkatapos yung nagbibigay, akala mo sa kanya nanggaling. Hindi po sa kanya nanggaling yun. Hindi niya pera yun. Pera po ninyo yun. Nagtagal nga lang na dapat naibalik na sa inyo. Pagka po may dumating sa inyo mga kumakandidatong senador, ang dami nilang pera ngayon. Ha? Kunin po ninyo sapagkat sa inyo yon. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Iboto pa rin ninyo
yung gusto nyong iboto, isama na po ninyo ako doon. Dante Marcoleta, number 38 sa balota, at pakisama na po ninyo si Kuya Ipe na ipinakilala ako sa inyo kanina. Ang sabi ko po, napakarami nating problema. Hindi lamang pangkabuhayan. Kailangan po ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito sapagkat yun po ang nakasulat mismo sa batas. Ang nakasulat sa batas, idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Alam po ninyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin yung 12% VAT. Sapagkat tayo lang na Pilipino, ang bansang Pilipinas lang ang merong VAT. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia, pumunta kayo sa Cambodia, walang VAT, dito lang. Kaya humihirap ang buhay natin. Pag murang kuryente, babangon ang maraming pagawaan, babangon ang negosyo, maraming magkakatrabaho, dagdag na kita sa Pilipino. Yun po ang kailangan natin. Hindi ayuda, pampasikat lang sa kanila. Akala mo pera nila nanggaling sa bulsa. Mga kababayan, hindi na po ako magtatagal. Kasi po meron lang kaming mga ilang minuto. Importante lang po sa akin, makita ko kayong lahat. At masabi ko sa inyo ang dapat yung malaman. Isa pa pong malaking problema ng bansa natin ang pagkakahati-hati bilang Pilipino. Inimpeach nila ang Vice President, mahati na naman tayo. Dinukot nila si dating Pangulong Digong, dinala sa malayong lugar. Nahati-hati na naman. Nalungkot ang maraming Pilipino kung hindi man lahat. Alam ko kayo po, marami sa inyo ay nalulungkot. Ngunit yung kabuuan ng ating bansa, kailangan po nating ayusin. Tulungan po ninyo ako, tulungan nyo kami. Para sa ganon, magkita-kita po tayo. At magtutulong-tulong po tayo. Makayang-kaya po natin gawin ito. Itama po natin ang mali. Pigilan natin ang pagtanggal sa Vice President. Ibalik natin si Pangulong Digong sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Muli po, huwag po natin kalilimutan ni Shade ang number 38 para sa ating magiging senador, Dante Marcoleta.